Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito po, no, alam niyo po, ito magtapatan po tayo para po hindi na tayo hindi na yung magkaalaman na. Yung total yung debate dito, sino nagpanalo kanino, 'di ba? Pinagmamalakihan nila tayo na sila yung nagpanalo sa Duterte kahit kay Pangulong Duterte noong 2016. Tigilan na, para matigilan na to. Ako ganito Gusto ko kumpletuhin nyo, Sandro, yung hindi ko alam kung may ibang slate si Sandro tsaka may ibang slate si Tambi. Sana isa na lang, no? Kumpletuhin nyo yung 12 at ito lang po pakiusap ko sa lahat ng Duterte supporter. Panahon na po para tayo bumoto tayo, wag tayong bumoto nung yung mga isa-isa, no? Wholesale po natin kasi kinakailangan po natin ipakita sa 2025 election. Kung kaya po natin, natatandaan ko pinakamaganda po natin noong 2019. Kung si Sandro man yang namamahala diyan sa mga hindi na po tayo ngayon yung magpapalusot, no? Yung papalusutin natin yung isa-isa. O total, ito naman hindi na po dapat gano'n, no? Dapat solid. Tandaan natin, ganyan lang po yung kampanya natin na wala na po tayong dapat na pinalulusot kasi ang lalaki po ng ulo. Real talk po. No? Nanalo lang dahil kay Sara Duterte. Nanalo lang dahil dinikit nila ng dinikit yung kanilang sarili sa mga Duterte. Si Senator Amy nga, aminado na gano'n yung naganap No? Hindi, kung may separate po, kung may separate si Sara Duterte at saka si Tatay Digong na susuportahan, na sana, wag naman sana maganap. Kasi ganyan po yung nagaganap nung nakaraan. Basta po, wag na po tayong bumoto nung nasa slate nila. Halimbawa, Soto pa yan o kung sino pa man yung mga gustong tumakbo under sa kanila. Kahit po pang ilang number niyan sa survey, wala po tayong iboboto. Isolid po natin na Duterte. O kaya, kung mamimili tayo sa pagitan, kasi makakalusot po yan pag hindi po tayo nagkumpleto ng slate natin. Pag may pinalusot po tayo dyan, ayan po, no? Isolid talaga natin, pakita talaga natin na hindi lang tayo hanggang tokis, hanggang social media lang. No? Pakita talaga natin sa boto. Kasi, ibang uring tao tong mga to no? Ipinanalo mo, nakisama ka, tapos wala pang ang 2 taon, di ba? Sa June pa sila magdadalawang taon, tablado na agad. Grabe po pag nakatikim ng kapangyarihan, napakatagal po nila na nawala sa limelight, nakatikim lang po ng kaperasitong kapangyarihan, nakalimutan na yung mga nagpanalo sa kanila. Kaya kinakailangan po natin yan sa 2025. Maganda po to na isang Marcos na po ang mag-o-organize ng kanilang slate. Wala po tayong iboboto dyan sa mga yan. Straight po natin. Ganun na po ang labanan. Hindi na po pwede na popularity. Kahit popular si Pacquiao, pag hindi pumasok sa atin, kahit popular si Lacson o si Tito Soto o kung sino man yung mga popular na ayaw sa atin, wag po na yung iboto. Pag hindi po sila guest candidate kay Pangulong Duterte o kay Sara Duterte, hindi po natin iboboto yan kahit gaano sila kapopular. Wala rin naman po silbi. Di ba? Hindi rin naman sila siyempre, pasok. At lagi silang pasok, yung 3 na yan. Kahit po hindi pasikat yung i-endorso ni Tatay Digong at ni Sara Duterte, dun po tayo. Wag po yung popular. Kung kahit gaano ka popular si Tito Soto, si Lacson, si Pacquiao, yung 3 na yan, sigurado lahat ng lahat ng survey pasok Kung sila po ay hindi papailalim sa mga Duterte, wag nating iboto. Ganun lang kasimple para masolid natin. Kung ngayon pa lang, botohan pa lang, ayaw ng pailalim, paano yan? 'Di ba? Imagine niyo po yung sakit ng ulong mga senador yan.
Pag nanalo yan na hindi nag-guest candidate kay Pangulong Duterte at doon pumailalim kay Sandro o kaya kay Tambi, iyari tayo balang araw diyan. Tandaan nyo. pwedeng i-impeach si Sara Duterte, pwedeng umentra sila sa ICC. Kaya siguraduhin po natin ang atin pong mga kandidato. Okay? Well, naniniwala kayo sa Smartmatic na yan. Alam niyo yan, sabi lang nila yan para ayaw nilang maniwala naman kayo dyan. Natalo sila. Alam po ninyo, kung wala kang kakayahan na mga mag-hire ng mga marurunong sa computer at computerize yung election, wala kang karapatan tumakbo. Ganun lang po kasimple yun. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan kalokohan. No? Kung dinaya sila, si Sara ba sa tingin nyo, dinaya si Kiko? Utang. Si Robin Padilla, dinaya si Shell Jokno. Baka tumakbo si Tatay Digong. Takot na takot. Takot na takot. Ito po, maganda po yung panawagan. No? Kaya lang, panawagan lang to ni Aquilino Coco Pimentel. Wala naman tatalima dito. Pero maganda po itong panawagan na i-adapt natin. Sana po, sa pamamigay ng mga ayuda, wala po dapat mga politiko. Yan po yung pagkakaiba ng panahon ni Duterte. Nung panahon po ni Duterte, wala naman pong umepal ng mga senador, congressman, di po ba, DSWD. Kung ayuda yan ni Mayor, si Mayor. Kung ayuda yan na pinadaan sa DSWD, DSWD. Kita nyo po, maayos. Nakatanggap po karamihan. Yan yung pagkakaiba. Ngayon, putya, panay mukha nila, panay. Sila yung mga nag-aabot, akala mo kanilang pera eh. Hindi po ba? Maganda na yung sistema dati. DSWD. Doon sa may 4-piece at saka doon sa ayuda. O, yung meron din yung dole na mimigay. Nakarating sa tao. Hindi po ba nakarating? Ang dami. Pag nagla-live ako sa boxing, puta, wala akong problemang ganyan. Daldal lang ako ng daldal pag boxing. Pagdating ng politika, ang daming Hindi ko rin po maintindihan. Pag sa ano lang po sa boxing, tuloy-tuloy pang away ko sa boxing. Dito na sa politika po lagi naglo-loading. Nakakainis eh. Natuklasan ko na, di ba kanina malabo? Punas lang. Punas lang pala ng cellphone yung solusyon doon. Kung ano-ano mga ginawa ko sa ilaw, yung pala punas lang ng cellphone, anak ng tinapay. Okay, punta po tayo rito. Maganda tong inihanda ko eh. Alam niyo naman, pag Sabado at Linggo, walang ganong Okay, ang dami po nagsasabi, kayo salot eh, sabi, kayong mga Duterte supporter, mga salot. Kung hindi kayo kontra ng kontra, maganda na Pilipinas. Talaga lang. Baka nakakalimot itong mga to eh. Kami na ngayon ang may kasalanan. Ha? Kami ba yung may kasalanan kung bakit? Teka muna, meron po ditong malaking usapin ngayon. Ito po, nagpunta si Pangulong Marcos sa Basilan. Dinalaw niya yung mga tropa doon. Ang pahayag yata ni Pangulong Marcos, I am the first president. Eto. meron na mo. Sana po ipaalam naman sa inyo na nakarating na po dyan si Pangulong Duterte sa Basilan. Kayo naman, no? Simpleng bagay lang po to, pero wag naman po kasi kahit po simple to, nakikita ng mga tao eh. Yung makakarinig niyan, di ba galing na rito si Duterte? Di ba? Wag naman pong ganun, no? Hindi po kayong kauna-unahang presidenteng nakapunta ng Basilan. Nagpunta po riyan na si Pangulong Duterte. Yun lang po, kahit maliit. Alam nyo kasi, eto magtapatan na tayo mga supporter ni PBBM. Alam nyo po, sa kawalan po na maipagmamalaki, kahit na ano na lang. Yun na lang, pinalakpakan siya sa Australia. Alam nyo po, nakakahiya po na tayo pa dumadayo para sabihin sa kanila na handa natin sila ipagtanggol. Yun po yung katotohanan nun. Tayo magtatanggol sa Australia. Tayo yung si Pangulong Marcos na nagsabi, sila yung frontliner. Tayo yung magiging frontliner. Just like in World War II. Puta, pinagmalaki nyo pa na first liner.
first liner ng ng depensa para hindi kagad mapasok yung Australia at US. Grabe naman. Hindi po ba parang napakalaki naman pong okay. O Mr. President, hindi po kayo una nakarating na dyan. Alam ko nakarating na rin dyan si Gloria Macapagal eh. Ano ba meron dyan kay Bob? Ano ba sinasabi niyan tukmol na yan? Basahin nga natin. Mga pauso. Okay, hindi po kayo ang first. Ibentang ang pangalan ni Inday. No? Nadudual na sila kada post. Pag-usapan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos sa ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.